Hello to the world! Good afternoon, good evening po sa ating lahat. Andito na naman ang inyong kusinirang probinsyana. Ito po yung almusal po namin. Itlog na may hotdog. Dahil maaga pa po at pwede pa po itong pang-almusal. Kaya di na lang po ako bumili ng ulam. Mamaya-maya na po kasi maaga pa. At mayroon naman kaming hotdog at itlog, kaya ito na lang po. Inihiwa-hiwa ko lang yung hotdog at hinaluan ko ng itlog. Nagsimula na po ako magluto. Pag hindi po ako makabili ng ulam sa labas, ito po yung ulam po namin. Pero mamaya po pag tanghalian or kaya hapunan, talaga magluluto po ako. Ngayon nagmadali po ako kasi maghatid pa po ako kay GR sa school. May pagkakataon talaga nga, talagang busy po ako. Kaya bumili na lang ako ng lutong ulam sa labas. Pero kung may free time naman po ako, naglalaga din pala po ako ng 4 na saging saba. At ito pa pong lumpia nga natira kahapon. At tamang-tama, luto na din po yung kanin namin. Sabi ko nga po kung may free time naman po ako, talagang magluluto po talaga ako ng ulam. Ayaw ko pong bumili ng lutong ulam. Mas makatipid po kasi pag tayo ang magluluto kaysa bibili ng ulam po sa labas. Kaya mas maganda talaga ang magluluto na lang po. Ang kulit ko talaga po ulit-ulit. Ayun, natapos ko na pala pagluto ang niluluto ko. Meron pa palang isang batch na lang po ang lulutuin ko at ihalo ko na din po yung isang pirasong lumpiang togi na natira ko para mainit. Sayang naman po pag itatapon. Ang mahal pa po ng mga bilihin po ngayon, dapat talagang magtitipid. Bawal magsasayang ng pagkain. Halimbawa po sa gabi, kung may natirang ulam tapos wala pong rep, pwede po yung initin para hindi mapanis at pwede pa pong kainin kinabukasan. Yun pong ginawa ko kasi wala po kaming rep. Kagagaling ko lang sa school nito ni JR at dumaan muna ako dito at nagre-relax. Ang ganda po kasi ng tanawin dito at marami pong mga estudyante kang makikita nga sumasayaw. Nagpa-practice po sila ng sayaw. At ito naman yung anak ko, kasi wala pa siyang oras sa pagpasok, ayun nagduyan-duyan pa po. Masarap kasi ang hangin dito kasi naglalakihan po yung mga puno. At kung halimbawa umaambon nga din po or kaya umuulan, hindi basta-basta po to matutuluan yung mga duyan-duyan po nila, yung palaruan. Kasi po marami pong dahon ang mga puno. Ayun guys, nandito na naman po ako sa bahay. Kasi tanghalian na naman po, magluluto na naman po ako ng maiulam po namin. Iniwahiwa ko din pala dito yung mga ricado, sibuyas at saka kamatis. Masarap po ito sausawan po sa inihaw po na isda or kaya prito po na isda. Ito po yung masarap sausawan. Nako, maparami kayo ng kain. At ito namang hiniwa-hiwa ko nga gulay, ihalo ko po ito sa pansit yakisoba nga nabili ko. Ito po yung kapartner ko po sa isda nga prito. Ayun guys, nilabas ko na po yung mga sauce at niluto ko na po yung noodles. Pag naluto na po nga noodles, ililipat ko po ito sa lagayan. At lulutuin ko na din po ang gulay na isahog ko po. Masarap po ito pagsamahin ang pansit yakisoba at may konting gulay para may sustansya naman po yung makakain natin. Kasi alam po natin yung noodles talaga ang wala talagang sustansya, kaya dapat haluan natin ng gulay para kahit paano may konting sustansya naman po ang makakain sa mga bata. Ayun guys, hinahalo-halo ko na po at nilagay ko na din po yung sauce ng yakisoba, kaya di ko na po tinimplahan kasi templado na po iyon. At yung may konting mantika doon, yun ang pinanggisa ko nito. At dahil may bahaw po ako, ito po yung uunahin po namin sa pagkain. Masarap po ito, lalo na pag masarap ang ulam, kagaya nito. Tostado nga isda. At may pansit canton pa po kami nga with gulay.
Masarap talaga ito na pagkain, lalo na po kung hindi pa po kayo nakakabili ng ulam. Pwede na din po itong pansit canton. Haluan nyo lang po. Kung anong klaseng gulay, pwede na pong ihalo dyan. Basta may gulay po siya. Ayun guys, nagsasandok na po ako kasi nagugutom na po ako. At kakain na din po kami ni Baby GR. Talagang nakakatakam pag ganito po yung ihanda nyo sa lamesa. May pansit na, mayroon pa kaming isda. Sa panahon po ngayon, nagmamahala na po lahat. Dapat madiskarte po tayo. Kain na po tayo. Magluto man ako nito, minsan lang po. Minsan po, may sabaw po yung ulam namin. At minsan naman po, ganitong ulam nga tuyo. Pero mamayang hapunan po, sigurado kong sabaw yung ulam namin. Kasi maganda talaga sa katawan natin yung sabaw. Nga gulay po. Mahilig po talaga ako nun. Kahit anong klaseng gulay. Lalo na po pag galing sa hardin. Yung hardin ko po sa taas, may konting gulay na po. Yung malunggay at saka alokbati po ang tinanim ko doon. At ito naman si Baby GR, sinusubo-subuan ko din. Kasi po, mahilig siya sa matatamis na candy, kaya wala po siyang ngipin sa taas. Kaya yung pansit canton, talagang hinimay-himay ko muna bago ko sinubo sa kanya. At yung isda din po, para di siya mabilaukan. Habang kumakain kami, nagluluto din pala ako dito ng manok. Tinolang manok po ito. At kukuha pa ako ng pangsahog. At naglaga din pala ako dito ng saging at 2 pirasong itlog. Para kung may magugutom, pwede po itong meriendahin. Sabi kasi ng anak ko, magtinola na lang daw po kami. Kaya ginisa ko na po yung manok. Bago ako kukuha ng mga gulay ko sa taas, kahit konti lang ang gulay, at least mayroong gulay maihalo. At hindi pa po luto ang kanin. Nagsaing po kasi ako uli kasi konti lang yung kanin kanina. Ito din palang dala ng anak ko galing sa school. Binigyan po siya nito dahil kasali daw siya sa feeding. Ayun guys, nilagyan ko na po ng sabaw ang ating tinolang manok. Hayaan ko muna po itong kumulo para maluto po ang ating manok. Bago ko po ilagay ang mga gulay na nakuha ko sa taas. At dinagdagan ko pa po ito ng tubig kasi medyo konti lang po. Siyempre tatakpan natin para mabilis po siyang maluto. At luto na pala yung saging at lagang itlog po. Masarap po ito pang merienda kung sino pong magugutom ng anak ko. Kumukulo na po pala yung niluluto ko. Hayaan ko muna siya ng ilang minuto para malasa po ang ating sabaw. At ito palang gulay nga nakuha ko sa taas. Ilagay ko na lang po dito. Kasi medyo lumambot na po ang manok. Para isang kulo na lang po. At pwede na po siyang hanguin. Hinalo-halo ko po ito. Kung magtinola po pala ako ng manok, hindi lang malunggay ang ihalo ko. Pwede po itong lagyan ng alokbati kagaya sa ginagawa ko. Habang hinintay ko maluto, kumakain din pala ako dito ng saging. Tinikman ko po, sobrang tamis. Ayun, kumukulo na po ang ating manok. At titimplahan ko na ito para pwede nang hanguin. Hindi ko pala ito nilagyan ng papaya kasi ayaw po ng mga anak ko. Kung magtinola po ako ng manok na may papaya, ako lang po ang kakain sa papaya. Ang gusto po nilang kainin ay mga gulay nga color green. At sabaw, yun talaga ang gusto nilang kainin. Thank you for watching.